Tiniyak ng Malacanang na may sapat na pondo ang pamahalaan para may pagpatuloy ang disaster response sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Kasabay nito, tiniyak din ng DSWD na sapat ang pondo at relief supplies ng ahensya habang papalapit ang pagtatapos ng taon. Si Creslin Cataro, magbabalita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa bayan ng Claveria, Cagayan nitong Oktubre 14. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang mabilis na pagkakumpleto ng proyekto na ani ay konkretong halimbawa ng mahusay na pagpaplano at implementasyon ng mga infrastruktura laban sa pagbaha. Buong pagmamalaking ibinahagi ni Marcos Jr. na natapos ang proyekto sa loob lamang ng 14 na buwan. Ito po ay binubuksan po natin. Ito ay para naman maipakita natin. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. 14 months, zero ito, wala ito. Pero 14 months later, ito na. Meron na tayo. Sa gitna ng mga kontrobersiya ukol sa mga proyekto ng flood control, sinabi ng Pangulo, pinatunayan ng proyekto na posible ang mahusay na flood control infrastructure kapag maayos ang disenyo, konstruksyon at implementasyon. Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema. Bukod sa proteksyon laban sa pagbaha, nagbibigay din ang Union Dam ng patubig sa buong taon upang masuportahan ang ani ng mga lokal na magsasaka. Ang Union Dam ay isang pinagsamang inisyatibo ng Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration at bahagi ng mas malawak na convergence strategy para tugunan ang mga suliranin sa flood control, irigasyon at pagpapaunlad ng kanayunan. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang potensyal ng dam na maging isang tourist destination dahil nagsimula na itong dayuhin ng mga lokal para sa recreational activities. Sa parehong araw, personal ding ininspeksyon ng Pangulo ang halos kumpleto ng Camalaniugan Bridge Project, isang makasaysayang tulay na mag-uugnay sa Hilagang Silangan at Hilagang Kanlurang bahagi ng Cagayan. Ang mahigit 1,500 metrong Cable Stayed Bridge ay magdurugtong sa mga bayan ng Apari at Camalaniugan at ito lamang ang tulay na tumatawid sa Ilog Cagayan sa pinakahilagang bahagi ng lalawigan. Kaugnay dito, ipinahayag ni Marcos Jr. ang kanyang kasiyahan sa maayos at mabilis na pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura sa lalawigan. Sabay diin na ang tunay na kakayahan ng pamahalaan ay higit na lumilitaw kapag ang pondo ng bayan ay nagagamit sa tama at tapat na paraan. Kaya nakakatuwa na makita natin na kung ano ang tunay na kakayahan ng pamahalaan kung talagang lahat ng tiyakin na ang bawat sentimo ay mapunta sa tama. Dagdag ng Pangulo, naging posible ang magandang resulta ng proyekto dahil sa maayos na plano, lokal na disenyo at mahigpit na pagbabantay ng mga lokal na opisyal. Ang mahigit 2 bilyong pisong proyekto ay ipinatutupad sa ilalim ng Design and Build Scheme sa pakikipagtulungan ng Agafor Construction at Yunnan Road and Bridge Construction mula China. Sinimula ng konstruksyon noong 2021, ngunit naantala ang pagkumpleto bunsod ng pandemya. Sa kasalukuyan, nangangailangan pa ng mahigit 260 milyong piso upang matapos ang natitirang bahagi ng proyekto na inaasahang matatapos sa Enero 2026. Kapag ganap ng operational, ang Camalaniugan Bridge ay inaasahang makakapagpabawas ng biyahe mula Apari patungong Ballesteros mula 1 oras ay magiging 20 minuto na lamang na makikinabang ang tinatayang 6,000 biyahero araw-araw. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.